Let us pray. Heavenly Father, Lord, salamat Panginoon sa magandang araw na ipinagkaloob niyo po sa amin ngayong umaga, O God. Salamat sa presensya niyo, sa worship team, Panginoon, na talagang tunay na mas lalo po namin naramdaman ang presence ng Holy Spirit sa amin, Panginoon. Kaya sa umagang ito, dalangin po namin, Lord, na lahat po ng aming gagawin, bigyan niyo po ng katagumpayan. Dalangin ko po ang mga bata sa babae, yung mga teacher nila, Lord. Dalangin ko po ang inyong Holy Spirit. You continue to protect them, Lord. At yung mga message nyo rin, Lord, ay talagang sa mga musmus na bata na kung saan gusto nyo, Lord, ay talagang tumimo ito. At ito po ay talagang may pamuhay nila sa mura nilang mga edad, Lord. Ganun din po dito sa amin, Lord, sa panambahan, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang magbigay po sa amin ng mensahe nyo. Dalangin ko po na i-prepare niyo po yung heart namin sa lahat po ng maririnig namin, Panginoon. Nawa hindi po kami maging passive Christian, O God, na kung saan lalabas lang po ito sa kabilang tenga, kundi pumasok po ito sa aming mga puso. Tulungan niyo po kami sa aming mga kahinaan, ano man kung nakikita niyong problema, kasalanan, sa oras na ito, alisin niyo po ito, at kayo po, Panginoon, ang manahan sa aming buhay, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Good morning po. So, masaya po ba kayo na naandito muli? Okay. Anong ang date ngayon? February 11. So, ngayong February tayo po ay nagdaraos ng ano po? Araw ng mga puso. Araw ng, hindi po araw ng kagitigan, ha? Doon po sa mga matatapang na asawa, ay araw po daw ng kagitigan, sabi sa Facebook. Pero tayo po ay magdaraos din ng February 14, Valentine's Day. Kaya advance, happy Valentine's Day po sa lahat. Okay? Doon sa mga mababait, siyempre yung mga asawa natin, salamat po sa mga support. Dahil ngayon po, ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang patungkol po sa pagpapasakop sa mga asawa. Ayan. So, tingnan niyo lang po yung mga katabi nyo. Kung katabi niyo yung mga asawa nyo, pakikisabi po, ay pag-uusapan natin kayo ngayon. Okay? Sige. So, ito po yung ating title, no, sa 1 Corinthians 11, 2-16. Hindi ko po naisama yung 1 kasi ang sabi dun sa 1 Corinthians 11:1, sabi po ni Paul, I imitate me as I imitate Christ. Tapos after nun, yung ano na po, yung ating topic na po ngayon. Hindi ko alam kung paano pong ginagawa yun kasi dapat siya kasama po talaga siya sa 1 Corinthians 10. Okay? Naging parang butal. Pero mamaya meron po siyang malaking part dito sa topic natin. Pero bago po yan natin i-share, ito pong the truth about Lordship, review lang po tayo. Last time, maganda rin yung topic no, ni Kuya Anthony. Praise the Lord. Yung 1 Corinthians 10, naandun po yung pagpapakita sa atin na ayaw po talaga ng Panginoon ang sumasamba tayo saan po? Sa mga Diyos-Diyosan at mga babala, pinakita po doon. Imagine niyo po, nag-i-strike pa rin sa akin up to now yung 23,000 na namatay sa isang araw because of worshiping idols. Nandun po yun, no? Kaya ang daming babala. Ngayon, kung mapansin niyo po yung 1 Corinthians simula 1 hanggang 10, puro hindi po nawawala ang word na Diyos-Diyosan. At ang ganda rin po ng mga topic natin patungkol doon. Pero alam niyo po ba ang pinaka-essence ng Diyos-Diyosan na nag-strike sa akin habang binabasa ko siya paulit-ulit? Di ba sabi po doon ay ang pagsamba sa mga ribulto, sa mga bato. Okay? Pag po pala tayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, actually, ang sinasamba po natin yung mga sarili natin. Bakit po? Kasi sabi ni Paul, hindi po pwedeng uminom ng kopa, okay, tayo, sa Panginoon, kopa ng Panginoon, at the same time, uminom po tayo sa kopa ng demonyo. Sabi niya po yun sa 1 Corinthians 10, I think 24. So, dito po makita natin, dahil po ang mga ribulto, ay Diyos-Diyosan, ay sila po ay walang buhay talaga. Pero bakit natin sila wino-worship? Kasi hindi po sila nakakapag-instruct sa atin. Ibig sabihin po, habang sumasamba po tayo sa mga Diyos-Diyosan, ang sinasamba natin yung sarili natin. Kasi kung ano lang yung gusto natin gawin, di naman makakaimig yun eh. Wala nga pong pulisiyang ginawa yun eh. Basta may make-up, di ba po? May magandang hikaw. Minsan kinikwintasan pa natin ng ginto.
wala po silang magagawa sa salvation natin. Kaya ang Panginoon, sobrang parang mapanibugong Panginoon, nagseselo siya kung bakit nailagay sa isip ng mga tao na sumamba tayo sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga po, pag tayo po ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, yung oras natin sayang. Tapos wala pong lesson. At ang nalilearn lang natin ay ang mahalin yung kapwa natin na kaya lang magmahal sa atin. Kasi sila lang po yung kaya natin mahalin dahil yun lang po yung abot ng ating mga ginagawa sa mga Diyos-Diyosan. Wala po silang naibibigay na kahit anong lesson patungkol sa kaligtasan. Kaya ito po ay talagang pinakita po sa atin ni Paul sa 1 Corinthians talaga. Talagang siya po ay nag-struggle pagdating po sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ngayon naman po, maganda siyang connection sa 1 Corinthians 11. Hindi ko po siya itatapik lahat hanggang 16 lang kasi tama-tama rin po. Yung baba ng 16, Lordship po. Lord's Supper natin yun, breaking of bread, kasama po siya. Pero ito pong 1 Corinthians 11, 2-16, among other verses sa 1 Corinthians 10, ay napaka controversial, okay? Napakahaba. Kung i-explain po, ito ay series talaga dapat. Parang kulang po ang 1 month sa 16 verse or 15 verse para po ma-discuss thoroughly, maintindihan natin thoroughly ito. Pero kung loloobin po ng Panginoon, ngayong umaga, makompress po natin at makita po talaga natin yung message ng 1 Corinthians 2-16. Sige po, basahin ko muna kung meron po kayong aklat dyan o Biblia sa 1 Corinthians 2:16. Hindi ko na po plinash kasi maraming magiging slides. Sabi po dito, pagtatakip sa ulo kung sumasamba. Pinupuri ko kayo dahil naaalala ninyo ako at sinusunod ninyo ang mga turo na ibinigay ko sa inyo. So dito nakita ko po si Paul, parang sarcastic kasi sinusunod daw nila yung tinuturo, nag-i-struggle nga siya. Sige, sa 3, ngunit nais kong maunawaan ninyo na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki. Ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa at ang Diyos naman ang ulo ni Kristo. Ang lalaking nananalangin o nagpapahayag ng mensahe mula sa Diyos ng may takip, ang ulo ay nagdudulot ng kahihiyan sa kanyang ulo. Number 5, ang babae namang nananalangin o nagpapahayag ng mensahe mula sa Diyos ng walang talukbong ang ulo ay nagdudulot ng kahihiyan sa kanyang ulo. Para na rin siyang babaeng pinahitan ang ulo. Kung ayaw magtalukbong ng ulo ang isang babae, magpagupit na rin siya ng buhok. Okay? Yamang kahiya-hiya siya sa babae ang magpaahit o magpagupit ng buhok, dapat siyang magtalukbong. Hindi dapat magtalukbong ng ulo ang lalaki dahil siya'y larawan at karangalan ng Diyos. Ngunit ang babae ay karangalan ng lalaki, sapagkat hindi mula sa babae ang lalaki, kundi ang babae naman ay nagmula sa lalaki. Hindi rin nilalang ang lalaki para sa babae, kundi ang babae ay nilalang para sa lalaki. Alang-alang sa mga anghel, dapat magtalukbong ng ulo ang babae bilang tanda na siya'y nasasakop ng kanyang asawa. 11, ngunit gayunman, sa ating buhay sa Panginoon ay kailangan ng babae ang lalaki at kailangan din naman ng lalaki ang babae. Nagmula man sa lalaki ang babae, ang lalaki na may isinisilang ng babae at mula sa Diyos. 13, kayo na ang humatol. Angkop ba sa isang babae ang makitang nananalangin ng walang talukbong sa ulo? Hindi ba kalikasan na rin na nagtuturo sa inyo na kahiya-hiya sa isang lalaki ang magpahaba ng buhok? Ngunit karangalan naman ito sa mga babae, sapagkat ibinigay sa kanya ang buhok bilang pantakip sa kanyang ulo. 16, ngunit kung may gusto pang makipagtalo tungkol dito, ang masasabi ko ay ito. Sa pagsamba, wala kaming ibang kaugalian. Gayon din ang mga iglesia ng Diyos. Okay, so yun po yung pagkabasa. Salamat sa Panginoon. So dito po again, sa lahat po siguro nung
assignment ko po dito. Ito po ang isa sa pinaka mahirap po talaga kasi hindi po siya practical na teaching, kundi doctrinal po. When we say doctrinal, ito po talaga yung aral na kailangan natin mapulot. Pag pumasok na po ang term na doctrinal, pakinggan niyo po mabuti ha, pag pumasok na po ang term na doctrinal pagdating sa pananampalataya, dito na po nagkakaroon ng division. Kaya marami pong sekta. Kaya mahirap po talaga siya i-message basta kung hindi po ito natin uunawain ng mabuti. Okay? At masaya po ako at itong ating ang born again po talaga, ang ganda po nung sinabi ng Bible patungkol dito. I praise the Lord. So ito po yung mga tanong, dami po na, no? Kaya ang haba talaga. Number 1, sabi dito, anong ibig sabihin na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki? Okay? Ano naman ang ibig sabihin na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa? Number 3 question, anong ibig sabihin na ang Diyos ang ulo ni Kristo? Okay? So dito makita natin, ay mas may makapangyarihan pa pala kay Christ. Bakit si Christ ang sasambahin natin? Eh di yung Diyos na Ama, di ba? So mahirap po tingnan. Anong ibig sabihin ng takip o talakbong sa ulo? Okay, number 5. Anong ibig sabihin ng alang-alang sa anghel? Sa talatang ito, may na-mention din pong anghel doon. Number 6. Anong ibig sabihin ng buhok sa pagsamba sa Panginoon? Meron din pong na-mention ng buhok. And 7. Ano ang tamang pananamit sa pagsamba? Nakalugod-lugod sa Panginoon. Ayan. So, eto lang po yung nakita kong mga question, pero madami pa po. Parang kinumpress ko na lang para mas makita po natin. Magkasya po ngayong isang oras siguro. Please bear with me mga kapatid, talagang medyo meron siyang tagalan. Okay, sige. Sabi po sa 1 Corinthians 11:24, pinupuri ko kayo dahil naalala ninyo ako at sinusunod ninyo ang mga turo na ibinigay ko sa inyo. Ngunit nais kong maunawaan ninyo na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki, ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, at ang Diyos naman ang ulo ni Kristo. Ang lalaki nananalangin o nagpapahayag ng mensahe mula sa Diyos, okay, nang may takip ang ulo, ay nagdudulot ng kahiyan sa kanyang ulo. So dito sinasabi, meron tayong issue, ang Corinthians kila Paul, kung ano po yung ating appearance pagdating po sa mga suot ng lalaki at sa suot ng mga babae. At kung ano po ang ibig sabihin ng paniniwalang ito sa kanila. So dito po, meron po akong na-search pagdating po sa mga paniniwala sa kasuotan. Okay? Yung mga pantaklog na yan. So dito nakita ko po, sabi dito sa Far East, maliit dito. Sa Far East po, yung parang mga first century Christian, meron po sila tinatawag doon na yashmak. Ito po ay sinusuot sa ulo hanggang sa paa. Okay? Anong sa Muslim natin mga kapatid doon? Ito ang tamang attire ng ibig sabihin na sila ay kasal na sa kanilang mga asawa. Tagalog ko na lang po yan para medyo maintindihan natin. So yun po yung identity. Pag sinusuot ng mga taga Far East, yung yashmak kung tawagin. Yung pangalawa po, sa Greek naman, Greek belief naman, yung hiyamation or hiyamation, ito ang tamang attire ng ibig sabihin na sila ay kasal na sa kanilang mga asawa at isinusuot din nila ito sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Okay? Yung yashmak po, sinusuot lang ng babae para yung identity nila, sila ay married na. Hindi na po sila pwedeng ligawan o tingnan man lang. Pero itong sa Greek, yung yamashon, sinusuot po rin nila ito sa pagsamba sa loob ng simbahan nila. Okay? So, yun yung identity nila. Okay? So, yung sa Romans naman, ang tawag ng toga, yung sa ating graduation, ito ang tamang attire ng ibig sabihin na sila ay kasal na sa kanilang mga asawa at isinusuot din nila ito sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sinusuot nila itong pareho, lalaki at babae during their time. And kaya ito nakita ni Paul. So, it has something to do with their culture. Okay? So, kultura po ito. Tapos sabi dito, yung iba naman, ang isang babae, ito po ang ito po yung parang dilema pag di natin sinuot itong mga girls, no? Ang isang babae na walang suot na pangtaklob sa ulo habang sumasamba ay nangangalunya, yun po yung isa, o parang pag nag-away kayo ng asawa mo, hindi niya nasusuotin niya. Makikita siya ng tao na ay nangalunya ito. Or
pag wala po yung babae ng ganitong klase ng pantalukbo, pwede po siyang puntahan ng lalaki at aluin. Ngayon ang prostitute, mahabang makeup, maraming makeup, tapos sa kabila. Pero dito po sa kanila kahit araw. Okay? Or separated from her family. Hiwalay sila. So yun po yung literal na meaning po nung sinasabi ni Paul sa 1 Corinthians 11. Okay? So ito po ay literal at ito po ay nakita ni Paul na meron pong pagtatalo pagdating po sa pagsusuot ng kanilang damit. Dahil nga ang gusto pong kunin talaga ni Paul ay yung pagsamba po nila sa Diyos-Diyosan pa din. Kasi na-alarm sila 23,000 namatay sa isang araw. It is because of worshiping idols. Hindi po yun isipin niyo po kung gaano kadami yung 23,000 sa isang araw. Kung hindi po totoong walang Diyos at galit po siya sa Diyos-Diyosan. Kaya ito po, in-identify ni Paul yung problema na ito. Kasi kahit naniwala na sila dun sa mga nangyari dahil may namatay na, ginagawa pa rin nila itong mga klase ng ganitong culture, belief. Okay? Tingnan po natin yung sa pagdating naman sa buhok. Sa 1 Corinthians, unang Pedro 3, 1-5, sabi po dito, kayo namang mga babae, sabi po dito, makinig po tayo mabuti, maganda po ito. Kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. So, dun pa rin po yung sinasabi, no? Sa gayon, kung meron sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, okay, may ihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Sa babae po ito, kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila, sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. Okay? Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas lamang tulad ng pag-aayos ng buhok. Okay? At pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit. Kanina po ang pinag-uusapan natin, yung talukbo, ngayon naman po yung buhok. Okay? Sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso. Ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa, na lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. Iyan ang pagpapagandang ginawa noong nunang panahon ng mga babaeng banal na umaasa sa Diyos at sila'y nagpasakop sa kanilang mga asawa. Ito po, ang nagsasabi naman nito ay si Pedro. Okay? In reference dun po sa sinasabi o dinidin ni Paul sa Corinthians pagdating naman po sa buhok. Kasi nung panahon, nung time naman siguro po ni Pedro, kung hindi po talongbog, pagdating naman sa pagpapaganda ng buhok. Okay, it represent beauty at saka yung buhok ko, pagka may mga gold yung buhok mo, nakita rin naman natin sila kung paano mag-ayos ng buhok, nire-represent nila yung kanilang family na sila ay talagang well-off, very, tawag dito, doon sa kanilang ginagawa, yung meron silang mga culture na gano'n. So pagka ganun yung buhok mo, it's either anak ka ng congressman, ng mayor, or nung kung ano mang kung mga namumuno doon. Pero ano sabi po ni Pedro, hindi po doon nakikita at hindi po yun ang nakakapagparangal sa Panginoon, kundi ano po yung ating mga puso. Yun po ang kailangan natin gawin. Ngunit, ang isa pong nakita rin dito, yung word na pagpapasakop ng mga babae sa mga lalaki. Kasi ngayon po, sa totoo lang, very selective tayo pagdating sa pagsunod sa Panginoon. We worship God, the living God, pero hindi po naaalis sa culture o sa mindset, lalo na po ng mga kababaihan na nakalagay naman sa Bible, yung pagdating sa pagpapasakop sa mga lalaki. Marami po kasi tayong options, marami tayong reasons, makita po natin yan mamaya. So, ang question naman po, ano dapat ang isuot sa loob ng church na nakakalugod sa pag-worship sa Panginoon? So, ulitin po natin sa 1 Corinthians 11:24. Sa ito na po tayo. Ngunit nais kong maunawaan ninyo na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki. Okay? Ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa at ang Diyos naman ang ulo ni Kristo. So dito po, puro ulo, pinapakita ng Panginoon, pinapakita sa atin ni Paul yung sagot na mismo doon sa tanong na yon, na hindi po sa ating physical appearance, kung hindi saan daw po,
sa pagiging headship, okay, ng lalaki sa babae, yung pagpapasakop, okay? So, sige po, i-check pa natin. Ano po ba yung kahulugan ng ulo para mas makita po natin? So, of course, alam natin yung ulo, yung head, ano? Okay? Pero sa Greek word, ang sabi po sa Greek word ng ulo means kepale. Okay? Pag narinig niyo po yung word na kepale, siya po ay nagre-represent sa ulo. Kanina marami ng ulo nakita eh, ano po? Tapos ang kepale, ang ibig sabihin po nito ay prominence, superiority, ano pa po, authority, and source. Pero yung source, dinidebate pa po yan. Pwedeng hindi rin naman po yun ang meaning. Pero yung prominence, superiority, at authority, okay po, ng Panginoon sa atin ay siya lang po ang merong authority sa buhay ng bawat isa. Yung po yung tinatawag na headship. That is the principle of headship na ang Panginoon po ang nagtatag, hindi po ang tao at hindi po ang Diyosan. Kaya ngayon, kung mapansin nyo po, may problema tayo pagdating sa pagsunod, di ba? Hindi nga lang sa pag-aasawa eh. Okay? Kahit sa authority sa trabaho, minsan mas yung under ng boss, siya na yung boss, di ba? Hindi na sinusunod yung authority ng tao. That is why marami tayong mga makakaliwang grupo dahil ayaw nila ng pasakop sa authority ng batas, di ba? Dahil ang batas na naman natin, sabi nila, baliko at ang namumuno doon ay mga kurap. Mga ganun po yung mga tawag dito, mga thought ng mga tao ngayon. That is why wala po tayo talagang authority hanggang sa ngayon. Ang ganda po nito kasi wag po natin isipin, lalo na po sa mga babae, na ito po ay naging authority ng Panginoon o naging foundation o utos sa atin nung nagkasala na. Hindi po, di ba? Pag bumalik tayo sa Genesis 1, yung mga kasal ko dyan, Genesis kami, di ba? Doon pa lang po, pinound na yung pagpapasakop ng babae sa lalaki. Tama ba? Doon pa lang, wala pa pong kasalanan. May authority na pong itinayo ang Panginoon. Okay? Na hindi po ito result ng sin. Kung hindi ito po ay talagang ito ang gagawin kong pundasyon para maayos ang mundo. Hindi po kasi siya nag-create na magulo o guguluhin pa lang. Kung hindi, ang Panginoon ay sinigurado niya po na po tayo po ay kung susunod lang sa tinayo niyang pundasyon pagdating sa pagpapasako, wala po tayong maguluhan hanggang sa ngayon. Okay? Sorry, napahaba. Pero, dito po, sa mga nakahulugan na ito, merong isang movement. This was found in 14th century pa po. Yung tinatawag na feminism movement. Ito po ang kanilang advokasya. Women is equal to men. Ngayon po parang ewan ko kung kasama ko dun sa sa school, yung sa government, yung GAD, Gender and Development, gano'n. Hindi ko po alam ha. Pero ito po, nung time po nung lumabas po itong mga ganitong foundation ng Panginoon, dahil sumasamba sila sa Diyos-Diyosan, may nabuong isang feminism movement. Mga babae na unfair yan. Nararamdaman niyo ba mga lalaki sa bahay? Laging babae na susunod. Sa desisyon, babae na susunod. Kasi, ang sabi po rito, women is equal to men. Okay? At ito po, ang sinasabi po nila, siya ang pwedeng ulo ng pamilya. Okay? Naiba na. Iniiba nila yung sinasabi ng Biblia. Sabi po rito, they want to overpower the authority of men. Ayun, nakita niyo po yung head, yung authority. Gusto nilang i-overpower yun. Di ba si David nung dinaya si Eva at si Adan, ino-overpower niya yung foundation na sinet ng Panginoon sa kanila. Okay? Pero ang totoo po pala nun, they fight the authority of the Bible. Yung po talaga ayaw nila ng Bible. Ayaw nila ng sinasabi, unfair yan. Hindi yan totoo. Hindi Diyos ang nagsabi na ayaw nila. Gusto nila masunod yung kagustuhan nila. At marami po ako nakikita rin sa ngayon na eto pong feminism movement, kung hindi man na org o nabuo sa isang organization, sa ating mga personal na buhay, ang dami pong nasusunod na babae kaysa sa lalaki. Mga issue pa nga, panganay ako, mas panganay ka, gano'n. Pero ito po ang pinag-uusapan dito, asawa. Hindi po yung mga ate, mga kuya, boyfriend, girlfriend, mga mag-aasawa.
Okay. Check na po natin kung ano po talaga yung meaning ng head and authority of men ng Panginoon naman sa atin. So, ganun po ang pinag-usapan po kanina natin yung pagiging ulo nung lalaki sa babae. So, tayong mga asawang babae po, we are commanded po to submit to our head, which is our husband. Kasi ganito po ang argumento. If we really love God, we obey His commandment. Wala pong reason dapat. Hindi tayo magre-reason out na hindi kasi yung asawa ko lasinggero. Hindi ko paano ko po siya susundin. Diba? Ako po, yung babae, doktor. Yung asawa, driver. Paano po ako magpapasakop sa kanya? May mga ganung argumento po meron naman daw, paano po ako magpapasakop sa kanya yung asawa ko binubugbog ako. Paano po ako magpapasakop sa kanya? Diba? May mga ganung argument Pero alam niyo ba, meron akong kilala na namit lang namin nila Kuya Boyet last night. I-share ko lang. Sabi niya, yung asawa daw niya, okay, parang iba religion niya Nasa pa sa St. Therese, sama siya pero born again na siya. Nasama siya, sama. Kasi yun yung sabi po sa kautusan magpasakop. Punta siya sa may harap ng Robinson, samba din siya. Pero hindi siya napasok ng church. Pero nagsasubmit lang siya at sa labas siya, pinagpe-pray niya lang yung asawa niya. Okay? Alam niyo po yung lalaki ngayon, pastor na. Tingnan niyo yung design ng God, no? Pag sinunod po natin yan at hindi po natin inuna yung mga reason natin, actually, pinagpapala talaga ng Panginoon. Ang blessing po ng Panginoon para lang po dun sa nasunod. Okay? Huwag po natin isipin na ginagawa ko to, nagsishare ako ng gospel, nag-BBS ako, kumpleto ako ng attendance sa church, pero hindi ako nagpapasakop sa asawa ko. Meron pong question sa faith. Ulitin ko po kahit tayo po ay dito na tumira sa church, hindi po tayo maliligtas. Ang kailangan po ng Panginoon yung puso natin tapat na sumusunod sa Kanya. Ito po yung meaning nitong 1 Corinthians 2. Pagdating po sa headship, meron pong authority tayo. Meron po tayong authority. Kung sila man ay hindi po tama yung ginagawa nila katulad namin mga lalaki, kunyari lang po, okay? Pero kung ikaw po ay under ng isang authority, kahit saan ka man magpuntas, you have to obey. Kasi doon po nakikita ng Panginoon yung heart mo, how you obey yung mahirap na utos. Huwag po tayong sumamba lang o sumunod lang sa madaling utos, yung kaya lang po natin. Okay? Kasi, ang problema po hindi po tayo sa tao nagkakasala, kundi sa Panginoon. Kaya nga po ayaw niya ng Diyos-Diyosan. Kasi tayo, yung Diyos-Diyosan sinasamba natin, parang okay lang gumawa ng sin. Ribulto nga lang po Pero nakatingin po ang Panginoon sa atin. So yun po yung kaulugan ng pagpapasakop ng babae at nung babae sa lalaki. Pero mamaya meron pa po dito. I-check pa natin. Sabi po sa Efeso 5:21-24, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Sabi po dito, mga babae, ito pa may babae pa pala, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. So kung nagpapasakop po tayo sa Panginoon, mga babae po ito kailangan din po tayo magpasakop sa ating asawa. Again, kepale. Okay, sila po yung kepale natin, sila yung head natin, sila yung authority na binigay sa atin ng Panginoon. Tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paano nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. When we say lubusan, lahat po magpapasakop ka sa asawa mo. Hindi po tayo magkakahiwalay, walang mga sekta, walang mga... Dapat po ang babae ay nasusunod po sa buhay niya yung lalaki. Napakaganda po nitong pinag-uusapan natin. I-check po natin yung mga wife natin kung nagpapasakop po sila sa atin. Okay? Kasi po, meron pong problem. Magiging problema din po ng lalaki, yung babae, pag hindi po natin sila chinek. Hinayaan na, in-spoiled na po natin sila. Hindi, okay lang kasi ano naman siya, nagsishare ng gospel. Hindi, okay, nag-BBS naman siya Pas pagdating sa inyo, siya pa rin na nasusunod. May mali po doon mga kapatid.
At ito maliwanag po dito. Sige, i-check pa nga natin na mas maano sa Genesis. Ayan, Genesis na po. Sabi po dito, nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh. Kaya nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? Sa tek, natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Ito po, pag Genesis 3, ito po yung nagkasala na sila. Okay, nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, sagot ng lalaki. Nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay niyo sa akin, tanong ng lalaki. Tingnan niyo po, pagka namumuno yung babae, no, naliligaw no? Kita niyo po, Genesis pa lang po ito Bakit mo ginawa ang mga bagay na iyon? Tanong ng Panginoon Yahweh sa babae. Mangyari po hindi lang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain, sagot naman nito. See, in Genesis 2, sinabi ng Panginoon, ang babae ay ginawa para makatulong ng lalaki. Napakaliwanag po doon yung sabi ng Panginoon. Pero dito sa Genesis 3, hindi po tulong ang ginawa ng babae. Diba? Kapahamakan. Kaya po tayo namamatay ngayon. Huwag niyo po sisihin naman si Eva at yun po may Panginoong Jesus na. Pero, kung makita niyo po yung dito, yung pagkakasunod-sunod na sinasabi sa Genesis 3:18, nasunod po ang babae. At dito may mga lesson din po tayong makikita kasi tinanong po ng Panginoong Yahweh si Adan. Ako siguro kung ako tinanong ni Adan, anin ng Panginoon, at sasabihin ko sa Panginoon, alam niyo po kung ano, patawad Panginoon, nagkasala po ako. Baka hindi po tayo na andito ngayon. Pero anong ginawa po ni Adan? Sinisi niya ang babae at sinisi din niya ang Diyos. Kasi sabi niya, yung binigay niyo po sa akin babae, yung po ako nagkasala. Nakita niyo yung argument? Diba? Ganon din naman ang babae. Tinanong din, diba? Hindi nagkukulang ang Panginoon. Lagi siya nagtatanong bago siya magbigay ng punishment. O ikaw naman, kasi puso nga po yung tinitingnan niya, puso. O ikaw naman babae, ba't mo ginawa? Mangyari po, nilin lang ako nung nung ahas na nandito Di sinisi niya pa ang Diyos. Hindi pa nag-sorry. Siguro kung siya ay nag-repent yung dalawa, patawad Panginoon, ako po ay nagkasala. Baka po tayo ngayon ay nasa Garden of Eden. Kasi sa kanila po nag-umpisa yung sin. Pero ang bottom line, hindi sila sumunod sa tinakdang pundasyon ng Panginoon. Hindi po sila nagpasakop sa Panginoon. Lagi niyo po tatandaan, wala pong pakialam ang Panginoon kung mabait kayo sa kapwa niyo, sa mahal niyo sa buhay. Ang pinag-uusapan po natin pagdating sa Lordship, yung topic po natin ay pagpapasakop sa itinakdang aral ng Panginoon. And that is doctrinal. Wala po ito sa mga damit. Wala po ito dahil kahit ang binubukan ng bibig mo, puro Biblia, Biblia, Biblia. Pero sa gawa mo, hindi po nakikita. Yun po ang Lordship. Titingnan mo ang gawa nyo, titingnan natin ang gawa natin sa pamamagitan ng pagpapasakop sa Panginoon. Para wala pong maging problema sa huli. Sa Genesis 3:14-16, ito po, maganda. At sinabi ng Panginoon, nilagay na po yung kanilang paghatol. Sa iyong ginawa, may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang at ang pagkain mo'y alikabok lamang. Ako, napakasama no? Kayo ng babae, aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya, lagi kong lalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa inyong ulo at sa sakong niya ikaw ang tutuklaw. Sa babae naman, ito ang sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin at sa panganganak sakit ay titiisin. Tignan niyo po yung huli. Ang asawang lalaki iyong nanasain, pasasakop ka sa kanya, siya mo susundin. Inulit niya po ulit para huwag na magkasala Pero kung mapansin mo po yung 15, kaya nakabol, di ba nagkasala sila, nagka-problema? Prinopisay po agad yung coming ni Christ. Di ba sabi po dito, kayo ng babae, aking pag-aawayin, sabi sa ahas binhi niya, lagi kong paglalabanin at ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya, ikaw ang tutuklaw. Ikaw ang tutuklaw. So dito po, nung nagkasala yung tao, maganda po ito
nagkasala ang tao, binigyan na agad ng sagot ng Panginoon. Sino po si Christ? Ito po yung binhi ng babae, di ba? Yung si Christ lumabas po sa babae. At yung demonyong serpent, ang sabi niya, dudurugin yung ulo. Di ba? At ito naman demonyo, lalabanan, tutuklaw-tuklaw sa paa nung binhi ng babae. Ibig sabihin po nito, nung nagkasala po tayo, may sagot agad ang Panginoon. Pinropesay niya po agad yung kanin ng Panginoon sa atin para hindi po talaga tayo mapunta sa impyerno. At ang sa huli, ano po yung isa niyang babala na naman o reminder or paalala, kung ano man po natin gustong isipin ito, kayong mga babae ay, ano po, pasakop ka sa kanya, siya mong susundin. Wala pong sinasabi ditong doktor, attorney, engineer. Ang sinasabi po rito, magpasakop. Kaya po yung mga babae, i-check nyo po yung heart nyo. Kung ano man po, kaya ang sabi ng Panginoon, ay sinilan ng puot, galit at hinanakit. Baka mamaya, nagtataw po lagi tayo, hindi tayo nasunod, nagagalit tayo sa mga lalaki o sa asawa natin, hindi po natin pinagsisimplihan ng Panginoon. At kung mapapansin nyo, yung binigay na solusyon ng Panginoon, si Christ at babala, hindi rin po uli natin ito masusunod. Ito kasi po yung solusyon niya si Christ at pagpapasakop nyo sa mga lalaki. Para hindi na po tayo bumalik doon sa Genesis 3 sa taas na mapol po uli tayo sa kasalanan ng mga babae. Kasi bakit po? Ang totoo po nito, kaming mga lalaki, madadala nyo rin po sa kasalanan, katulad nung ginawa ni Eva kay Adan. Hindi kuya, okay naman kumpleto sila sa attendance nga sa cell group Hindi po yun. Wala pong ganun sa Bible. Hindi po yun ang unutos niya. Marami po kasi tayong mga reasoning. Lahat po tayo dito. Aminado rin po ako. Okay? So yun po ang kabuuan ng na-compress ko lang, maano lang po siya konti lang, ng pagpapasakop, mga justification ng verses ng babae sa lalaki. So sana naintindihan niyo po mabuti, lalo na po sa ating mga kapatid na babae. Pero sabi po doon sa asawa ko, wala pong sinasabi ang verse na ang babae ay pasakop sa lahat ng lalaki, wala pong gano'n. Sa asawa po. Para po malinaw tayo. Ngayon, ang second topic, ano naman ang ibig sabihin na ang Diyos ang ulo ni Kristo? Yan, ito pinakamaganda rin kasi doctrinal din po siya. Okay? Sige, check po natin. Meron po ako nakitang iba't ibang paniniwala, konti lang po yung sinerge ko din. 14th century, si Iris, may Iris pong na ito yung unang lumabas na parang kontra, okay, doon sa mga nakasulat sa Bible. Sabi po dito, ang paniniwala po ng Iris, si Kristo ay unique dahil siya ay mas mababa ang kapangyarihan sa Ama. Unique siya, may ganun pala, no? Ama, tapos pangalawang, yung anak, hindi sila equal, okay? Panginoon siya, pero ang Ama ang mas mataas dahil siya ang ulo ni Kristo. So, pag hindi po ang belief natin, pwedeng yung mga kautusan ni Kristo, hindi natin siya titignan. At pupunta po tayo sa all. Kasi yun yung kay Moises, yun sa Ama. That is why may mga sinusuot pa rin tayo ng borloloy, di ba? Hanggang ngayon, meron po tayong mga nakikitang babae na may nakatakip pa sa mata, di ba? Na hanggang paa. Okay? Tapos sa Hudyo, alam niyo ba, malalaki, may patong pa rin na bilog dito. Diba? So, pag ganito po yung inyong belief, punta kayo sa all. Sa New Testament, ayaw nyo siyang basahin kasi hindi, may mas makapangyarihan ka, mas dito ako. Okay? Yun po yung una. Ano po yung pangalawa? Ang Ama ang nag-iisang Diyos at wala ng iba. Marami pong ganito. Ngayon. Diba? Pag sinabing si Jesus, tao lang, anak ni Jose, na karpintero, at siya'y nangangaral talaga. Siya yung parang apostol din. Okay? Marami pong ganyan ngayon na ano ba tawag doon? Yung malaking church, mega church, no? Buong mundo meron siya. Ganito po yung belief nila. Hindi ko na lang po nilagay yung pangalan nila. Pangalawa naman po, pangatlo, ang Ama ang nag-iisang Diyos at si Kristo ay hari lang ng mga tao. Yan, meron po kami na-share nito sa sa Munyo, sa Palengke, nung nag-share kami nila Kuya Boy, parang kami nanonood ng teleserye, talagang ang haba talagang lahat ng verse sinabi namin, hindi, hari lang talaga siya ng mga tao. Saan po yung ano po ang langit sa inyo? Ang langit sa kanila, itong lupa, dito lang daw talaga tayo forever. Okay, so yun po yung pangatlong belief. Yung pang-apat,
Ang iba naman ay sinasabi na siya ay tao na naging Diyos dahil nilikha siya ng gano'n ng Diyos. So, Diyos siya, pero tao muna. Tapos siguro natuwa agad, parang gano'n, ginawa na siyang Diyos kasi malinis yung pamumuhay niya. Ito po ay apat na kung saan buong mundo, ito po ay doktrina nila. Ito po yung doktrina nila. Eh, paano naman po yung sa atin? Ano naman po na-search nyo kayo dito? Na ako naiyak, natuwa at napakasaya. Napakasaya ko po nung na-search ko. Do alam ko po, si Christ lang talaga ay equal po. We have Trinity God. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Sabi ko nga po sa inyo, mahaba ko i-discuss, pero kumuha po ko ng ilang mga verses. Okay, John 5:17-18, sabi po dito, ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon at gayon din ako. Lalo lamang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama at gayon ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Si Christ po, asar na itong mga Pariseyo na itong mga Hudyo na sumusunod dahil lagi niya pong pinapantay ang sarili niya sa kanyang Ama na Diyos. Eh, di ba nakita niyo po yung mga unang yung unang mga beliefs? Dito po, araw po ito ng pamamahinga. Okay? So, ibig sabihin po, wala talagang gagawa. Araw ng pamamahinga, bawal yan, kundi ang Panginoon lang. Yun po yung belief nila dun sa Old Testament. Pero si Christ, gumagawa din. Kasi nga, sabi niya dito, ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon at gayon din ako. So sabi sa huli, ipinapatay ang kanyang sarili sa Diyos. So si Christ po at ang Ama ay equal God. Okay? Pero maya check natin, yung ulo. Si Kristo, ang ulo ay ang Panginoon. Sige, i-check po natin mamaya. Sabi nung iba, sabi, hindi, isa lang naman yung verse na yan. May ganun po palang argument ako nabasa, no? Isa lang naman yung verse na nagpapakita dyan. Kami marami. Sige, check pa rin po natin. Sabi po sa John 30:33, ako at ang Ama ay iisa. Si Jesus po nagsabi na ako at ang Ama ay iisa. Sabi po rito, yun na naman yung naaasar. Muling dumampot ng bato ang mga Hudyo upang batuhin si Jesus. Kahit sinabi niya sa kanila, marami akong ipinakita sa inyo na mabubuting gawa mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sumagot ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin. Hindi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayong tao ka lamang. Nakita niyo po yung beliefs na example ganyan. Ito po yung paniniwala nila. Pero si God, pinapantay niya si Christ, pinapantay niya po yung kanyang kapangyarihan sa Panginoon. At sinabi niya pa po boldly sa harap ng maraming tao, ako at ang Ama ay iisa. Nakita niyo po ang kanyang pagiging equal God. Kaya po dun sa verse 1, ang gusto po natin masabi dun sa verse 1 ni Paul na imitate me as I imitate Christ, dahil naniniwala po siya si Kristo yung di ba yung ibinibigay niya sa tao, yung gospel, gayahin ninyo ako dahil si Kristo at ang Ama ay iisa. Dapat ganun din po yung beliefs natin. Hindi, pag dalawa lang naman yung verse na yan, ay check pa rin natin. Sabi po sa Hebreo naman, okay po, Hebreo. Sabi rito, noong una, nagsalita ang Diyos sa iba't ibang sa ating mga ninuno, sa iba't ibang panahon, at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita na sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan, at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Sa Hebreo po ito siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Okay? Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Nagsama-sama na po sila doon. Tapos na po yung mission ng ating Panginoong Jesus. At kung ano daw ang Diyos ay gayon din ang anak. Ngayon, ang question na naman, ano nga po ang ibig sabihin na ang
Panginoon ang ulo ni Kristo. Yun talagang binabalik po nila dun sa argument na yan. Kaya po, sinagot na po ito sa Pilipos naman, 2:6-11. Napakaganda po ng sagot ni Jesus. Sabi po dito, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, si Jesus po ito ha, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Kaya po nagkameron pala ng ulo, si Kristo, ang ulo ng, si Yahweh, ang ulo ni Kristo, kasi po siya ay nagkatawang tao. Okay? Kaya po, pinapakita rin sa atin yung foundation na sinet na nung Genesis 1, Genesis 2, na kailangan may authority po ang bawat isa. Do equal sila, parang babae at lalaki. Hindi po tayo, ang babae hindi po kayo inferior ha, o yung mababa at kami superior. Equal lang po tayo sa paningin ng Panginoon. Ang gusto lang po dito sinasabi po ni Paul, tayo ay may authority. Dahil tao tayong makasalanan, meron tayong authority susundan. At ang Panginoon yon, si Christ. Ganon din si Christ dahil siya'y naging tao. Okay? Sa katulad natin, sinet din ng Panginoon para maintindihan po talaga natin na kailangan natin sumunod din sa Ama. Dahil tao si Christ during that time. Pero, they are equal. God. Okay? Sabi po, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Binitawan niya po kasi tao nga siya nung time na yon. Ipinanganak siya bilang tao at na siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Yan po yung talagang gusto ng Panginoon, maging masunurin tayo hanggang kamatayan. Hindi pag nasiko po tayo, galit na agad tayo. Pero nangangalap po tayo ng tao at sinasabi natin, mahal tayo ng Diyos. Pero hindi po nakikita sa gawa natin. Okay? Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigay ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Si Yahweh, luluhodin kay Christ. Kasi sabi niya, sa langit, luluhod po rin lahat na kasi Panginoon nga siya. Okay? At ang lahat ay magpapayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng ating Diyos Ama. So dito, ano pong sinasabi dito? Kung ang Panginoong Jesus ay hindi Panginoon, siya po ay idols. At babalik na naman po tayo sa 1 Corinthians hanggang 10 na sumasamba na naman tayo sa Diyos-Diyosan. Pero, ano sabi ng Panginoong Ama? Tayo po ay sasamba sa Kanya at ibinigay sa Kanya ang titulong mahigit pa sa kahit anong titulo. At lahat po tayo ay sasamba sa Kanya sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa dahil siya po ay Panginoon. Ano nyo po, nakita nyo po yung headship, nakita nyo rin po yung authority rin ng Panginoon Jesus sa atin lahat na isinet ng Panginoong Yahweh para po tayo ay sumunod. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Panginoon nagpapakababa. Kaya nga si Paul lagi nagsasabi, nakikisuyo na ako sa inyo. Pinapakita na ng Panginoon sa atin. Bukod sa sinet niya, hindi niya lang inutos, in-example niya pa sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Pero tayo, bulag. Tayo, matigas ang puso. Bingi. Okay? Ayaw nating sumunod. Meron tayo ngayong saturation. Konti lang napunta. Maraming reason. May lakad ako, may ganito ako, hindi ko po yun sinisita. Pero ang sinasabi ko po sa inyo, baka hindi na po natin nakikita ang utos ng Diyos sa buhay natin. And yet, naandito po tayo sa church, we are worshiping God. Hindi po nakakalugod sa ganyan. Kung babagyan po natin kanina yung magpasakop, sabi po ng Panginoon doon, hindi po yung ginagawa natin, kundi yung nasa puso po natin ang gustong makita sa atin ng Panginoon. Hindi Biblia, kundi gawa. Ano po yung gawa? Pagpapasakop sa Panginoon. Dahil po ito ay sinet ng Panginoon, si Christ ginawa niya para tularan natin. Kasi sila doon sa langit, si Yahweh, magkakasama sila, sinabi na hindi pa ginawa ni Eva at Adan. Dahil alam ng Panginoon, mapupol tayo dito, dahil nakita niya nagkasala tayo, ibinaba pa si Christ para sundin lang po din natin siya. Yung po yung headship ng Yahweh sa Panginoong Kristo.
Ano naman po yung 1 Corinthians 11:5-8? Sabi po dito, malapit na po. Ang babae naman na nananalangin o nagpapahayag ng mensahe mula sa Diyos na walang kalukbong ang ulo ay nagdudulot ng kahihiyan sa kanyang ulo. Para na rin siyang babae inahita ng ulo. Ang ulo, kung ayaw magtalukbong ng ulo ang isang babae, magpagupit na rin siya ng buhok. Yamang kahihiya sa babae ang pagpapaahit o pagpapagupit ng buhok, dapat siyang magtalukbong. Hindi dapat magtalukbong ng ulo ang lalaki dahil siya'y larawan ng karangalan ng Diyos. Ngunit, ang babae ay karangalan ng lalaki sapagkat hindi mula sa babae ang lalaki, kundi ang babae ay nagmula sa lalaki. Dito rin po makita rin natin yung pagkakagawa ng Panginoon, no, na totoo talagang Panginoon to. Totoo talaga na kailangan mo mag-submit sa asawa ko. Kasi ako talaga ay galing sa lalaki. At ano po, kaya ako pinili para makatulong ng lalaki at hindi ko siya para dalhin sa kapahamakan. Katulad po nung ginawa ni Eva. Okay. 1 Corinthians 6:9-11, sabi po dito, hindi ba ninyo alam ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ng inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Kaya ko po hinighlight to kasi yun nga po yung sinasabi dun sa yung pangalawang verse na mga kasuotan. Pagka po hindi po nakasuot ng mga ganong toga or yung yashmak ay nangangalunya. Nagnanakaw, saking, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit, nilinis na kayo. Pero noon po yun, ha? Okay? Subalit, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kung tayo po ay makasalanan dati at na ngayon napipil po natin na talagang hindi tayo makapagpasakop, ito po yung sinasabi ng Panginoon. Noon yun, pero lahat po ng kasalanan natin kaya pong patawarin ng Panginoon. So we have to start now, sabi niya today. So kailangan po natin ihingi ng tawad yung hindi natin pagpapasakop sa Diyos at sa asawa nating mga lalaki. Okay? Ganun din po, tayo mga lalaki, baka mamaya pag uwi natin, oy, pagtimpla niyo akong kape. Nakataas pa ng lalaki, oy, teka lang. Gusto ko dong balita, huwag yung YouTube, lagi ikaw nasusunod. Baka ganun naman po ang lalaki pag uwi, ha? Okay? Bili kang ulam sa kanto, mainit. Diba? Ganon na, hindi po ganon. Ang gusto po ng Panginoon, dalhin natin, tayo pong mga lalaki, alam niyo ba? Dahil meron tayong parang helper na asawa natin sa pananampalataya, para support, tayo po ay mas malaki ang responsibility sa ating mga asawa at ating mga anak. Kailangan po tayong mga lalaki ay manindigan, okay? Para ang ating pamilya ay madala natin sa Panginoon. Hindi po pagtitimplahin ng kape. Okay? Kailangan po makita sa ating mga lalaki ang pamumuhay ng bilang makadiyos. Para po ang babae, sabi nga kanina, sabi po dun sa una kong binasa, hindi pa man kayo nagsasalita, makikita na nila ang inyong kabanalan at susunod sila sa inyo. Ganon din po sa lalaki. So baka mamaya po, meron ditong mga tatay na hinahayaan lang ganun sila ng asawa nila, nagkakasala rin po yung lalaki. Kaya nga yung kay Eva at Adan, si Eva ang nag-udyok na magkasala rin ang lalaki. So tayo po dahil alam na very doctrinal, no? Alam na po natin itong mga kalalakihan, maging makadiyos po tayo sa harap ng ating mga anak, asawa. Okay? Para po yung order, okay, yung order po ng Panginoon, masunod po talaga natin sa ating buhay. Okay? Sabi po dito, at hindi rin nilalang ang lalaki para sa babae, kundi ang babae ay nilalang para sa lalaki. Okay? Alang-alang sa mga anghel, ay na po, dapat magtalukbong ng ulo ang babae bilang tanda na siya ay nasasakop ng kanyang asawa. So pagpapasakop, ngayon, na-mention pa yung anghel, patapos na na-mention pa yung anghel. Part din po ng doctrine ng mga angels. Huwag niyo po natin parang i-miss out, okay? Meron pong tatlong argument akong na-research. Ang una pong argument, ang sabi nila, ang anghel refers to the pastors and officers of the congregation. Okay, so alang-alang sa mga taong nakakakita sa inyo, kasi meron po din
na nasa church, ano po, inaaway ng babae yung lalaki. Eh sabi nito, alang-alang sa mga anghel. So ang sabi doon po sa first argument, na baka po ito ay makita, mapamarisan ng mga iba, nakakahiya naman dito sa mga pastor at saka sa officers ng church. Okay, yun yung po yung first argument. Yung second argument, ang anghel daw po noon, yung mga bad angels, pag wala pong takip, yung babae at mata lang ang kita, inaasawa. So kailangan pong magtakip ng katawan, yung yashma. Okay? Kaya siguro hanggang ngayon may nakikita tayong ganun, no? Kasi nga yung Father God ang mas higher kay Christ sa kanila. Kaya ginagawa pa rin nila yun. Kasi baka asawahin sila ng angel, na bad angel. At yung pangatlo naman pong angel, ito naman po yung mga nagbabantay talaga sa atin. Na si Paul talagang dinidinan niya, mahiya naman tayo kasi may nakakakita rin sa ating mga anghel. Gusto niya talagang i-insist sa atin na tayo po ay makasalanan, na ayusin natin ang buhay natin. Okay? Pero ang tama po itong argument is yung argument number 3. Okay? Kasi po, ang Panginoon sabi niya, sa kanyang mga anghel, ikay itatagubingin. Okay? Saan man dako na paroon, tiyak tang iingatan, meron po tayong kasamang angel. And in spiritual realm, ito po congregation natin ay punong-puno ng anghel ngayon. At ito po yung sinasabi ng Panginoon. Sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan ng sa mga bato, paamo hindi masasaktan. Meron po nag-aalalay sa mga anak lang ng Diyos. Nabasa ko po, mahaba lang kasi. Okay? Dito po makita natin na kahit angel, sabi ni Paul, bigyan natin ng galang. Okay? Bigyan natin sila ng respeto. Ipakita po talaga natin sa kanila na tayo ay nasunod doon sa sinusunod din nila. Para hindi rin sila siguro magkasala dahil may nagkasala ng anghel. Okay? So dito, pansin nyo ba yung 91:11-12? Ito yung pinanggamit ni Satan, no? Kay Christ. Nung tinempt si Christ, di ba? Pero ano pong ginawa ni Christ? Sinunod niya po ba si Satan? Nagpatihulog po ba siya nung tinempt siya? Ano po lesson dun sa authority ng Panginoon kay Christ doon? Hindi po hinayaan ni Christ na mag-decide ng walang authority ng Panginoon. Kasi si Satan po, kaya siya tinempt ni Satan si Christ para mahiwalay po yung decision niya kay God para magkasala din siya. Pero hindi po hinayaan ni Christ yun. Okay? Kasi alam niya, ito authority ko eh. Ganun din po tayo. Pag alam natin yung authority na, kaya ako kahit yung boss ko medyo supply na yung mga utos, Sabado, Linggo, pagtitingnan ko, hindi conflict sa Panginoon, sige. Ayun din po isa ha. So yung authority na yan na e-exploit, na pagsasamantalahan din yan yung authority. Di ba nakalagay sa Bible, submit to authority, pero pag meron pong superior doon yung God, pag tinamaan na po yung schedule ng Panginoon, let us evaluate din po. Kasi may kaibigan ako, submit siya sa authority, dumami na po yung project niya, hindi na po siya nakakapag-serve ng 100% sa Panginoon. Okay? Maliwanag po tayo doon ha. May authority tayo, yes. Kailangan natin mag-submit sa authority natin sa school, sa trabaho, sa company natin. Pero ang superior po ay ang Panginoon. So i-check po natin din sa ating mga heart. Sige po, malapit na. Isang verse na lang. Isang slide. Ngayon naman, sa ating buhay sa Panginoon, kailangan ng babae ang lalaki at kailangan din naman ng lalaki ang babae. So equal din po ang boys and girls ha. Okay? Nagmula man sa lalaki ang babae, ang lalaki na may isinilang ng babae. So pag binasa niyo po ito po yung perfect design na kahit scientist hindi kayang gawin ito ngayon. At ginagawa na po ito ng robot. Okay? Ang design ng Panginoon, ang babae galing sa lalaki, pero ngayon ang lalaki din galing din sa babae. Wala pong nakakreate ng gano'n. Kasi na robot ginagawa nila at mula sa Diyos ang lahat. Okay? So yun po yung doon, yun po yung lesson doon. Sabi dito, 13, kayo na ang humatol. Angkop ba sa isang babae ang makitang nananalangin ng walang talukbong sa ulo? Hindi ba't kalikasan na rin na nagtuturo sa inyo na kayaya sa isang lalaki ang magpahaba ng buhok, ngunit karangalan naman ito sa babae? So dito mga kapatid, gusto ko rin sabihin sa inyo, though hindi po culture problem ang kailangan natin i-resolve mga born again, mga church, mga born again Christian members. Ang sinasabi po dito sa verse, dahil naandito po ito,
dahil tayo pong mga babae ay may asawa na, kung sila, yun ang kanilang sinusunod, pero yung atin, yung heart, pakita rin po natin sa ating mga kasama rito na tayo may asawa na. Halimbawa, babae, may asawa na kayo, nagka-crop top pa kayo, pupunta kayo ng church. Diba? Tapos babae, magpapakalbo. Hindi din po yung nakakadugod sa God. Ganon din po sa lalaki. Mamaya, pupunta kayo dito, yung mga lalaki parang kumakapanamit, akala mo parang pupunta sa gym. Okay, tapos long hair. Ayaw po din ng Panginoon. Ayaw maliwanag po dito. Kasi kalikasan ng, kung sila, ang sinusunod nila, yung sa Diyos-Diyosan nila, eto po, nature, God po ang nagsasabi, hindi ba't kalikasan na rin ang nagtuturo sa inyo? Tingnan nyo, hindi lang siya nag-set, pati yung kalikasan natin, siya pa rin na nagbigay para lang maintindihan natin. Nakayaya sa isang lalaki ang magpahaba ng buhok, Panginoon po, nagsabi, ngunit karangalan naman ito ng babae. Okay? So dito i-check din po natin yung ating mga suot, yung ating mga buhok, kung ito po ay nakaka-honor sa God. Marami pong justification na naman dito, mga reasoning, ang mga tao, papasok na naman hindi, ito yung pinagkakakitaan ko, ito talaga yung go with the flow ko, ito po yung gusto ng, nung boss ko, hindi po gano'n, yung gusto po ng Panginoon sa buhay niyo. Sabi po sa 7, sapagkat, ibinigay sa kanya ang buhok bilang pantakip sa kanyang ulo. Ngunit kung may gusto pang, ngunit kung may gusto pang makipagtalo tungkol dito, ang masasabi ko ay ito. Sa pagsamba, wala kaming ibang kaugalian, gayon din ang mga iglesia ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dito po, makita natin yung word na pakikipagtalo. Tingnan niyo po yung katabi niyo kung mahilig makipagtalo. Mahilig po ba sila makipagtalo? Check niyo po yung heart niyo, mga kapatid. Okay? Ayaw po ng Panginoon itong mga ito. Kaya nga po, sabi ko nga, habang ginagawa ko to, Lord, tulungan niyo po ako. Meron lang po akong 40 minutes para po ipakita sa kanila to dahil napakahalaga po nitong pinag-aaralan natin. And I pray, mga kapatid, huwag na po tayo makipagtalo, kundi sumunod po tayo sa Panginoon. Okay? Kasi po, sa araw po talaga ng Panginoon, maghuhukuman na tayo, wala po tayong ibang gagawin, kundi magpasakop sa Panginoon. Okay? Ano pong lesson talaga natin dito, mga kapatid? Yung word na pagpapasakop. Sabi mo nga dito, how do I give honor to God? Alam niyo po kung anong sagot dito? Ito lang po. Obey. Obey lang po. Kung meron po tayo sa heart nito, dapat alam din po natin yung word ng God. Kaya po yung mga PS leader, ang laki din po ng ating mga responsibility sa contacts natin. Alam niyo po kung bakit? Kailangan maituro talaga natin sa kanila yung tama. Kasi, ang problema po sa tao, pag hindi po nila alam yung word ng Panginoon, talaga pong lahat ng inopen ng door ng devil, pasok lang po tayo ng pasok dyan. Dahil ko po sinasabi yun. So dito po, very doctrinal to, para at least alam po talaga natin, ano po ba yung authority? Ano ba ibig sabihin ng authority? Tingnan po natin ang paligid natin. Ang dami na po nagkakagulo dahil nakurap na yung meaning ng authority nung ulo, nung headship. Okay? Hindi po ito paramihan ng contacts. Hindi po tayo nagpaparamihan dito. Ang gusto po ng Panginoon dalhin natin sila sa maturity. Pag sinabi pong maturity, yung alam yung kasulatan, hindi po tayo nag-iipon ng mga carnal Christian, na Kristiyano sila, Biblia sila ng Biblia, pero hindi po nakikita sa pamumuhay nila. Alam niyo po ba kung sino may problem din doon? Yung leader. Tayo pong mga leader. Kaya nga po, I suggest and I pray and I hope na ito pong mensahe natin ngayon, narinig naman po natin lahat, yung mga may mga BS leader dyan na hindi BS ng leader, kulitin nyo na. Okay? We are in our last days. Sabi nga, last 2 minutes na po. Okay? So, paano natin ito i-honor ng God? Obey. Ito po yung ating mga ilang question, pero kunin nyo na lang po ito doon sa picturean nyo na lang po sa send nyo na lang kasi meron po tayong breaking of bread. At dito po natatapos yung ating 1 Corinthians 11, 2-60. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa order of headship, O God. Talagang tunay na ang pagiging Lord niyo po sa aming buhay ay kailangan po namin
magawa sapagkat ito po ang inyong kalooban. Hindi po ang aming kalooban kundi kayo lamang po ang aming sundin, O God, sa lahat po ng aming ginagawa sa aming buhay. Kaya Lord, i-bless niyo po kami ng katuruan niyo, ng kaliwanagan sa aming isip, Panginoon, ng wisdom, kung paano po talaga kami mag-submit sa mga authority ng aming buhay, sa mga kababaihan, sa kanilang asawa, at kami naman po mga kalalakihan sa inyo at sa Panginoon, Lord. Ganun din po, Panginoon, dalangin ko po na nawa ay talagang kami po ay maging matured sa topic namin this morning na talagang tunay na ito po ang inyong kagustuhan sa aming mga buhay. Kaya Lord, patuloy po kaming umaasa, patuloy po kami nagpapasakop sa inyo at nawa, dalangin po namin na kaluguran niyo po kami sa araw-araw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you po.